Oh, what's up mga tol? Ewan ko sana naintindihan niyo yung boses ko. Medyo ngongo tayo ngayon. Gusto ko sana i-share muna sa inyo mga tol bago tayo magpalit yung mga naging components natin dito sa handlebar natin. Kasi kung maganda-ganda yung panahon bukas, ikakabit na natin mga in-order natin. Dumating na lahat kung halos kompleto na. So pakita ko lang sa inyo, mabilisan lang para magkaroon lang din kayo ng idea sa mga naikabit natin pagdating sa handlebar. Siguro mga 1 taon ko rin ito nagamit. 1 taon siya nakakabit dito sa motor natin. Siguro sabihin ko na lang sa inyo yung mga naging advantage niya. Para kung sakali, baka pwedeng magamit nyo rin sa mga build nyo. Ito, pakita ko sa inyo. So ito, preview muna mga tol. So ito yung itsura ng handlebar natin. Tsaka yung mga components niya. Actually kung titingnan mo medyo magulo siya pero kasi nagamit naman natin siya. Siguro simulan ko with the handlebar itself. So I'm currently using Clubman handlebar. Siguro yung mga components na to, yung mga sinasabi ko, lagay ko na lang sa comment section yung mga link. Pero in terms of handlebar, nagamit talaga natin Clubman. Kasi compared sa clip-on, though di pa tayo nakagamit ng clip-on, pwede tayo mag-clamp dyan. Katulad nitong push lock natin. Ito push lock na to, since nakuha ko tong motor, ito na talaga gamit ko. And so far safe naman siya. Bali in-order ko yung meron siyang shock absorber para yung cellphone na gamit natin hindi basta-basta masisira. Ito from the first build pa to, yung auxiliary light switch natin. So makita nyo yung mga gas-gas na siguro sa parking yan, hindi ko na lang. Minsan dadating na lang ako yung mga gas-gas na. Anyway, meron tayo sa 360 mount dito. Motobulk yata to. Sa mga may gamit ng Insta360 dyan, matibay din siya. Di na ako nag-clamp dito. Sa side mirror siya nakakabit. Speaking of side mirror naman, yung gamit natin, foldable siya. Foldable siya. Kunyari sa parking, masikip, ayaw nyo masagi-sagi yung side mirror nyo. Yan. So, nag-switch tayo. Dati gamit natin yung bar end side mirror. Kaso kasi medyo kinabahan na tayo sa mga huli-huli. Hindi natin sure kung safe pa ba. Tapos ito rin, siguro isa din to sa pinaka-essential sa mga iniba natin dito sa handlebar components. Ito center bracket ng speedometer. Kasi dati, lagi ako napuputulan ng clutch cable. Lagi yan napuputol kasi nakabalik ko nga itong Clubman, nakaganyan siya. Parang ganyan yung angulo niya. So ngayon natutupi masyado yung clutch cable natin kasi yung original na ganto, yung stock na ganto, nakagilid siya dito sa may bandang left side, kaya ipit na ipit yung clutch cable. Ngayon nagpagawa tayo ng center bracket for speedometer kay Sir Al Medina. Madali lang siya i-search sa maps, Moto Medina, search nyo. Ano rin sila ng mga bracket, kung ano-anong mga steelworks para sa CR152. Lahat halos ng steelworks gumagawa sila. Tapos siguro ito, of all components, siguro ito yung pinaka major na pinalitan natin. Ayun, kung mapapansin nyo, yung switch natin iba. Hindi na yung stock mga tol. Sobrang dumi na. Pero so far, ito yung pinaka na-appreciate ko na upgrade sa lahat. Kasi ang number 1 na naging problema ko sa stock na switch mga tol, tuwing umuulan, para siya nagga-ground. Kunyari, hindi mo pindot yung push start, tapos yung mga signal lights hindi gumagana. Siguro yun yung downside ng stock. Parang kailangan mo pa siya sprayan ng WD-40 ata yun. Kaya ngayon, naganap ako nung switch na, sabi nila, waterproof to. Well, nung nagamit ko naman for almost a year and a half, so far, wala na ako naging problema. Same with the stock issue or concern ko. Ito hindi ko sinisiraan ng ang Keyway or CR152. Sasabi lang tayo ng honest review natin sa kanya. Kasi based on my experience, ganun talaga yung nangyayari. Lalo pagkabasa or masyadong malakas yung ulan, minsan talaga during ride mamamatayan ka o kaya pagka namatay hindi mag-i-start kasi nga may mga problem yung switches. So second thing, kung bakit kinuha ko tong handle switch na to, kasi dati bumibili lang ako nung separate na hazard switch. Yung maliit lang, yung nabibili ng mga parang 25 pesos o 50 pesos ata yun. Parang pa-oblong siya na switch. Nakailang palit ako nun kasi lagi rin yung nag-grounded. Ang kaganda naman dito sa switch na to mga tol, meron na siyang sarili niyang hazard switch. Tingnan nyo ayan meron na siyang sariling hazard switch. Tapos may signal light, may busina at may passing light. Kaya kung titingnan nyo mga tol, talagang medyo kompleto na tong switch na to. Pero ngayon kasi medyo ibay na natin yung setup niya kasi meron tayo namang mga itatry na bago. Siyempre deserve din naman ng motor natin na i-maintain kasi kung makikita nyo, puro kalawang na
Yan, yung mga kalakalawang na dami nang itim-itim. Pero normal naman yan mga tol kasi ang gamit naman talagang meant para gamitin. Tsaka madumi yan, katagalan masira. Kasi science lang yan, nagagamit mo talaga na ma-maximize mo yung potential ng bike mo or ng mga gamit mo or yung mga in-upgrade mo. Specifically, lalo yung mga upgrade mo. Ito pala mga tol, nakalimutan ko i-discuss. Pero narinig nyo naman na ito kanina. Gamit nating bike, Neo Vince. Shopee ko lang din nakuha yan. Yung sukat nito, 51mm yan. Ang stock natin kasi diba medyo maliit. Kaya pa-custom tayo ng elbow para magkata yung 51mm na yun. So narinig nyo naman kanina. Para sa akin, mas bassy lang siya. Mas maganda yung tunog niya kumpara sa bullet pipe at battle pipe. So far kasi dati naka-bullet pipe din ako, nag-try na rin ako ng Apropovic. Siguro ito yung pinaka mabait sa lahat. May tunog siya, malakas siya, pero ito yung parang pinaka maganda sa tenga. Medyo ginatekeep din natin kasi nga sa community, very rare mga tool yung nakagantong pipe. Ang pinaka common talaga yan, mga bullet pipe, battle pipe. Although I have nothing against them naman kasi yun yung pinaka available sa atin. Sadyang nag-explore lang tayo sa mga parts na pwede na kahit pa paano maging iba. Kapalitin tayo nito. Ito siguro mga 1 taon ko rin ito nagamit. Solid yan mga tol. Ito talaga, aminado ako, ginate-keep ko talaga to. Medyo matagal-tagal natin ginate-keep yung tambucho na yan kasi ang ganda talaga ng tunog niya. Tapos parang pagka may mga nakakasabay ka sa daan, napapalingon talaga. Pero hindi yung to the point na napapalingon kasi naiirita sila sa ingay ng pipe mo. Siguro catchy lang siya in a sense na kahit papaano maganda siya sa pandinig. Kaya yun mga tol, siguro in few weeks time, mag-upload ulit tayo ng panibago para dun sa mga bago nating tinabit dito sa handlebar components natin. Kasi medyo marami kayong makikitang iba compare dun sa pinakita ko ngayon. So ayun lang mga tol, ingat tayong lahat. Update ko kayo sa magiging next build natin.